Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong hinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat, O Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso.
pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Isang pagsambang wagas ang aming alay sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat. Praise. Isang mabiyayang hapon po sa ating lahat. Nandito po ang mga manggagawa ng Philippines Annual Conference. At sa biyaya ng Panginoon, kami po ang kauna-unahang makakapagdaos ng memorial service para kay Lolo Ombeng Norberto Ramos Sr. Nandito po ang ating DS Mel Sarangaya. Kilala niyo po yan. Hindi niyo po kilala yan? Nandito po ang DS ng Northwest, DS Ralph Cruz. Yan po, DS Ralph Cruz. Ang nadestinuhan ni Daddy sa Tangos, nandito rin po. Ang pastor po nila, tsaka mga miyembro. Si Tatay Pastor Max Gabriel. Yan. Ang presidente po ng fellowship namin sa Southwest, si Pastor Marvin Bunagan. Kasama po ang mga iba pang mga manggagawa. Yan po. At nandito po ang mga anak ni Lolo. May bahay po ni Lolo, si Mami Del, dito po sa harapan. Ang mga anak po, si Ninang Nora Del po, nasa likod, panganay na anak. Pangalawa po, nakadilaw, Tito Arnel Ramos. Pangatlo po, si Kuya Oyi. Kuya Melvin po yung bunso, yung pang-apat po ay wala. Nag-aayos po ng mga papeles. Tayo po ay magsimula po sa ating pagsamba. Mga taga South Bulacan, nandito rin. Pastor Jimwell, Pastor Arbonido. At syempre, ang host, yan. Ang host church, Pastor Ron Roque. Tayo po ay magsimula. Ang ating tagapanguna po, Reverend Marvin Bunagan.
lahat ay tumayo para sa tawag ng pagsamba. Hanapin si Yahweh samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng tao sa masamay dapat talikdan at ang mga likong daan ay magbago na maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Awitin po natin ang ating pambungad na awit, There's a Land That Is Fairer. Natawagan ko po si Reverend Max Gabriel para pangunahan po tayo sa pambungad na panalangin. Tayo'y manalangin. Mapagpala at maibigin Diyos, aming Ama. Lubos ang aming pasasalamat sa iyo. Samantalang ang iyong buhay na pinagkaloob sa aming minamahal na kamanggagawa, Kanorben. Di mo siya pinabayaan. Iningatan mo ang kanyang buhay. Binigyan mo siya ng malakas na pangangatawan upang makapaglingkod sa iyo. Sa kanyang minamahal na kabiyak, kasama sa ministeryo, nandoon ang mga anak, manugang at apo. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ay inukol niya sa iyo. Ibinigay ang kanyang ministeryong ipinagkaloob mo sa kanya at hanggang sa huling sandali, ikaw pa rin ang Diyos na kanyang kinilala, isinabuhay, at ipinangaral ang iyong mabuting balita. Ngayon, O Diyos, ay aming pinararangalan ang iyong anak dahil sa kanyang di masayod na pagmamahal sa iyo. Ikaw lamang ang kanyang pinaglingkuran ng buong katapatan. Ibinuhos niya ang kanyang lakas, ang kanyang buhay, ang lahat-lahat, pati kanyang pamilya.
Kaya ngayon sa aming pagpaparangal, sa buhay na iyong pinagkaloob sa Kanya, nagpapasalamat po kami, Ama, naway aliwin mo ang mga mahal sa buhay na ngayong manggagawa, Reverend Norberto Ramos. Pagpalain mo nawa ang aming pagpaparangal na ito, ang aming pagsamba sa inyo, nawa ang aming tagapangaral, Reverend D.S. Ismael Sarangaya, bigyan mo nawa siya ng kapangyarihan, kaalaman at karunungan, upang lahat ng kanyang bibig kasing salita, ikaw ang maitaas at maparangalan. Dalangin po namin ito, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mapalad ang taong nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at amumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Sa araw ng paghukom, parusa nila'y nakalaan, siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Tayo pong lahat, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, pahamakan ang hahantungan. Makaupo. Sa oras ito mga kapatid, tayo po ay dumako sa pagbibigay ng salita na pakikidalamhati at pakikiramay po sa pamilya ng ating kamanggagawa na si Pastor Norbing Ramos. Sino po ang gusto magsimula na po ng kanyang karanasan na hindi malilimutan o kwento na sa buhay ng ating kamanggagawa po? Ay po, si Pastor Max. Magandang hapon po. Si Kanorbeng ay sa Nueva Ecija, kabataan ako noon. Ayun. Ganun. At siya ang DS noon, ako'y nagpaalam sa Nueva Ecija. Pumayag naman siya sapagkat kausap niya si D.S. Kasuko. D.S. Marcelino Kasuko. Isa siya sa nagkasal sa amin noong 1986 sa Bibiklat United Methodist Church. Tatlo sila, D.S. Kasuko, D.S. Angeles, D.S. Ramos. At kasi, bali, student pastor ako doon. Nag-aral sa Wesleyan University, Philippines. At paglipat sa Maynila, nagkita rin kami. Sabi ko sa kanya, magkikita pala tayo dito. Ayun. Alam nyo, si Kanorbing Kanorbing ang tawag ko lang sa kanya. Kasi nga, mga barkada ko yun . Alam mo yung mga barkada ko, mga may edad. Kaya nakasama din ako noon sa may edad na idinimanda. Hindi nyo alam na ganun. Hindi ko na ikukwento yung pagkakademanda. Ako lang ang local pastor na nakasama doon.
Si Kanorbeng ay mabait yan. Lalo-lalo na sa kanyang kabiyak. At maraming siyang kwento. Merong tinatabang na kwentong walang kwenta, pero natatawa kami doon. Dahil yung pagkukwento niya ay mahalaga para sa amin. Kahit na para sa iba walang kwenta. Si Kanorbeng ay talagang kahit na anong gawin mo, talagang yan nakangiti lang yan. Pero mahusay si Kanorbeng. Isa siya sa pinakamagaling. Isa siya. Hindi lang po siya. Ang ibig sabihin, maraming magagaling. Pero isa siya ron. Hindi naman yung kagalingan ikaw ay summa cum laude. Hindi yun. Hindi yun ang magaling. Ang magaling, yung pastor na nakakasalamuha ang mga miyembro na ang mga miyembro ay ayaw siyang malipat. Yung mga ganun. Ay maraming mga pastor na nandun nga sa tinatawag na summa cum laude pero hindi na nananatili sa local church. Ang hinahangaan ko sa kanya ay kahit siya ay galit na, malumanay pa rin nagsasalita. Hindi naman si Kuya Cesar. Hindi naman. Hindi namin makakalimutan ni Valentina yan. Si Kanorbeng. Silang mag-asawa. Talagang sila ay alagad ng Diyos. Tama na yun. And, sige po, kasama rin po natin si DS Ralph. Baka meron pong Magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa Northwest Metro Manila District at sa amin pong pamilya, kami po ay nakikiisang damdamin po sa buong sambahayan po ni DS Norbing Ramos. Batang pastor pa po ako noon, pero isa po siya sa nilulook up namin. Hindi dahil sa kanyang posisyon, siguro dahil bata nga po ako, nagpapasimula talaga sa ministry. Isa po siya sa tinitignan po talaga namin na mahusay na pastor. Yun nga po, sabi ni DS Max, laging nakangiti. Sabi nga namin, sana dumating din kami balang araw na katulad niya. Na alam naman namin na may mga problema din, na kinakaharap sa iglesia, pero laging nakangiti. Ibig sabihin po, tinatawanan niya na lang ang mga problema at hamon sa pagdilingkod. At siguro sasabihin talaga natin na talagang siya po yung tipo ng pastor, sabi nga ni DS Max ay talagang karispe-respeto. Ayan. Siguro sabihin po natin gano'n, makita pa lang namin siya. Isa na po siya sa gano'n. Isa po siya ron. Maraming gano'n. Kasi meron kung minsan parang, hindi ba? Parang siguro yun yung kailangan kung minsan ay pinuhin pa sa aming mga manggagawa. Pero si DS Norberto Ramos ay talaga naman pong, isa na po siya kagad doon sa sasabi mong, kailangan mong umayos. Kailangan mong lumagay sa isang, ayun, dahil nga naroon siya at kailangan mong magbigay respeto agad dahil merong pastor, na katulad niya. Ayan po. Yung presensya niya talaga, iba talaga yung presence, nung ganong manggagawa. Ayan. Kaya talagang, noon pa lamang ho, ay, sabi ko nga, sana balang araw ay
dumating din po dun sa ganong estado, yung aking pagpapastor. At sabi ko nga, siguro kagaya po, ang naisip ko siya nung sinabihan ako ng isang pastor na nagpapastor ka na rin lang, magpakapastor ka nang talaga. Ano po? Totoo po yun, ano? Ang isa ko kagad sa nakita kong ganon, ang nasa isip ko nung sinabihan akong ganon, ay si D.S. Norbing Ramos. Ano po? Nagpapastor ka na rin lang, magpakapastor ka nang talaga. No, talagang pastor na pastor po si Pastor Norbing. At narinig ko rin po siyang mag-sermon. Talagang sabi ko nga po, napakaganda. Napakaganda niyang mag-deliver ng sermon. Naroon yung kanyang confidence. Sana dumating din sa akin yung ganon. Ayan, magpahanggang ngayon. Yun po yung isa sa aking mga dalangin. Yung ganong level ng confidence sa pagdi-deliver ng mensahe. Kaya, alam ko po na mapalad po kayo dahil kayo po ang kanyang kabiyak, mapalad ang kanyang mga anak, na meron silang ama na katulad po ni D.S. Norbing. Isa pong dalangin mula po sa amin, sa aming pamilya at sa Northwest District na patuloy po kayong yakapin ng ating Panginoon, ang kanyang presensya, ang patuloy niyo pong maranasan, lalo na po sa mga panahon na maalala niyo po si D.S. Norbing. God bless po sa inyong lahat. Sige po, meron pa po ba na nais magpaabot ng kanilang salita ng pakikidalamhati at pakikiramay? Sige po, si Pastor Marieta. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon nakarating ako dito dahil nagpaalam ako doon sa GAPSI nung nalaman ko na ngayon ang punta kay Pastor Ramos. So, si Pastor Ramos ay nag-mentor sa akin during nung time na na-divide ang church, Adela, at saka nagkaroon ng CAA. During those times, magulong-magulo kami. Kami mga miyembro ng Adela noon ay talagang parang wilderness. At alam ni Ate Del yun, kinausap namin, buhay pa si Doktora Pascual, sila ka Hermes Pascual, kinausap namin si Pastor Ramos, nababalik na kami sa aming mother church. Ang tangos kasi ang mother church ng Adela. So sabi namin, kay Pastor Ramos, Pastor, ampunin niyo na uli kami. Kasi magulo na doon sa Adela during those times. At yun nga, si Pastor ay maunawain, with Ate Del. At nalaman niya yung feeling namin, na hirap na kami nung mga panahon na yon. At 2 kamay, very welcome kami na tinanggap ni Pastor. At sinabi niya doon sa council. At nung mga panahon na yon, ginugrum ako ni Pastor Ramos na siguro may nakikita siya sa aking ginugrum niya ako, lagi niya akong ina-assign sa Vesper Service. Lay pa ako noon. At natutuwa naman ako dahil sabi ko, si Pastor, inassign uli ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon ng mga panahon na yon. At sabi ko, Pastor, nahihiya po. Hindi, sabi niya, kaya mo yon, sabi ganon. At salamat din kay Ate Del, very supportive sa ministry ni Pastor Ramos. At sa akin din, close kami ni Ate Del during those times na lagi ko siyang nakakasama sa tangos. At sa inyo, Ate Del, kay Pastor Ramos, nakikiisang damdamin po kami sa inyo. Salamat po. Sa akin po, mula sa Southwest Metro Manila District, sa Workers Fellowship po,
pinapaabot po namin yung pakikiramay. No, bagamat may makasamahan po kami na gustong sumama ho talaga, kaso may prayer meeting yung iba. Kaya ang kanilang paalam na lang ho, nag-chat po sa akin na sila na lang daw po yung pupunta ho dito sa mga susunod na araw. Siguro po ang aking maibibigay na alaala, no? Pasasalamat sa buhay ni Pastor Norbing. Nung ako po ay kabataan pa sa Parola UMC, admin pastor ho siya sa Central Church. No, admin pastor po siya doon. So isa sa ministry ng Central Church noon, pinasusundo kami mga kabataan sa Parola, tas a-attend kami ng upper box. Parang ang naglilid pa no si Pastor Vic Melad. No, so si Pastor Norbing, atag dito, suki naming speaker tuwing simbang gabi sa Parola. Kaya kung meron man ako maalala sa kanya, malaki niyang krus na yan. No, kaya nung nakita ko yung krus, sabi ko yun yung krus niya na suot-suot lagi nun. Pag nagsisermon siya sa Parola UMC, kapag may Christmas Institute, kasama rin siya sa mga Bible facilitator no, sa Bible study. At nung ako po ay naging exploring candidate na, mga 2008, no, at mag-decide na magpastor, isa po ito sa mga nilululook up kong manggagawa. Kasi never mo siya makikitaan ng yung angas, yung yabang, na parang nagsisimula ka pa lang, pagtimpla mo ang kape. Walang ganun yan. Nagsisimula ka pa lang, yumuko ka sa harapan ko. Walang ganung area si Pastor Norbing. Sa laging nakangiti, kamusta ka bata, laging ganun lang yan. Tawag dito, kaya gusto ko to ikwento, yung ministry niya sa Central Church noon, at kung paano niya kami kinakausap, pinapalakas yung loob, kami mga nasa Mission Church sa Parola UMC. Ako po yung isa sa mga naging bunga nun. At nagpapasalamat ako sa buhay niya kasi isa sa mga part ng aking pagpapasimula no, sa pagpapastor, kaya nandirito po ako. At ginamit siya ng Panginoon para tawag dito, ma-encourage ako no, na pumasok sa ministry dahil sa buhay na ipinakita ni Pastor Norbing Ramos. Kaya muli po, no, sa ngalan ng Southwest Metro Manila District, nung nalaman ho namin na wala na po si Pastor Norbing, bagamat nakikita namin sa post sa Facebook, yung nasa ospital po siya, na nakikita ko po yun. Kaya nung nabalitaan ko ho na wala na, naganap agad ako sa Facebook ng name at yung nakuha akong pangalan, si Kuya Oyi, tama po, Norberto Jr. Siya po kagad yung kinommunicate ko kahapon. At yun nga, salamat po. At muli, yung aming pagpapasalamat sa buhay ni Pastor Norbing na naging bahagi po siya ng PEC at sa mahabang paglilingkod po no, sa ating Panginoon. Last time na nagkita kami, sa Central Church, 125 years anniversary ng Central. Yung lahat ng mga nagpastor sa Central, na-recognize noon at doon kami huling nagkita. Nakakalakad pa, malakas pa, nakikipagbiruan pa. Kaya thankful ako kahit sa huling pagkakataon, nakapag-bless pa ako sa kanya, nakapagkwentuhan pa kami nung anniversary ng Central Church. So yun lang po siguro yung aming gustong ipahayag sa oras po na ito, mga kapatid. Tinatawagan ko po ang mga PAC workers. Si Mami Lydia po. Mula sa Tangos. Pagkatapos po nito, kami po ay kakanta. Magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa buong kapatiran ng Tangos United Methodist Church, kami po ay nakikiisang damdamin at nakikigalak sa buhay at pananampalat ministeryo ni Pastor Norbing. Ang alaala ko po sa kanya ay tuwing maalala ko siya, kung ano po yung nakalarawan dito sa liturhiya. Yun po ang naaalala ko sa kanya. Lagi siyang nakangiti. At yung pagkikare niya at pagmamahal niya kay Ate Del. Yun po ang talagang tumimo sa aking puso at sa aking isipan. At yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Ang Tangos po ay naging bahagi ng ministeryo ni Pastor Norberto Ramos. At nagagalak din po ako sapagkat naging bahagi ako sa kanilang mag-asawa. Dahil nung ikasal silang muli, ay isa ako sa naging ninang nila sa kasal.
Kaya, Ate Del, mapalad ka kasi dahil si Pastor Norberto ay kapiling na ng ating Panginoon. Salamat po. Sige po, tinatago ko po mga PEC pastors or yung mga nabigyan ko po ng lyrics, tayo po ay kakanta sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid.
narito po sadyang dumating ang mga taga-PAC from the fold of workers. Nire-represent po ang 2 distrito at nauna nang nagpahayag ng pakikisam damdamin si DS Rap. Ito po ako sa Southwest, ganun din. Tanggapin po ninyo ang kapayapaan, ang kaaliwan mula sa Diyos sa kawalan ng buhay na inyong nararanasan at nakikita ng lahat. Narito po ang hindi ko rin maiwasan na banggitin at sa maraming sinabi kanina at marami pang masasabi, ang babanggitin ko lang po ay ang pinakabuod ng maraming bagay na yan. Ang una, si Kuya Norbing, nung kami magpastor, kami ang sumunod sa kanilang henerasyon. Kami nila Bishop Seri, Pastor Orbe at iba pa. Ba't ko binabanggit po yan? Sapagkat sila ang senior, sa isang salita, hindi po ako magbabanggit ng napakaramit, hindi kaya ng oras. Ang sasabihin ko lang po, isa ako sa nakinabang sa paglilingkod, sa pagiging pastor ni Kuya Norbing. Malawak po yun. Isa po ako sa nakinabang. Yung pong ilang katwiran ko ngayon. Yung pong pagtingin ko sa ministry ngayon. Yung pong damdaming nadadama ko sa maraming pagkakataon. Yan po ay pamana. Masasabi kong pamana. Iniwan ni Kuya Norbing. Bakit nga? Dumating pa sa panahon na siya ay nag-DS ng Bulacan bago napunta ng Nueva Ecija. Siyempre, lalo ako nakinabang sa kanyang paglilingkod sapagkat naging isang district superintendent siya. At mapalad naman po ako, please don't misconstrue me, nung mag-retire siya from Central UMC, nagkataon ako po ang DS naman ng South Bulacan District, hindi ba, Ate, ano pangalan ng babae na yan? Si Ate Grace. Yan kapalagay loob ko yan. Tsaka yung mga andi dito ngayon, yung mga miyembro dito sa Kebadya. Nung mag-retire siya, sabi niya sa akin, DS, ganun pa rin siya kababa. Malakas pa ako. Bigyan mo ako ng destino. Abe, yes sir. Sabi ko, napakaganda na malakas pa siya, humingi ng destino, na destino siya sa Bulacan Central. Na home church ko. Kaya ko binabanggit yan, sapagkat yan po ang naging samahan namin. Naging pakikitungo ko, naging pakikitungo niya sa akin, at sa maraming magagawa sa Bulacan, sa katulad na rin ng inyong mga sinabi. So hanggang doon lang po, at sa pamilya ni Kuya Norbing, lalo kay Ate Del, si Ate Del napaka-hospitable. Malayo ka pa, ipaghahanda ka na ng mga inumin at lahat-lahat. Kaya napakahirap makalimutan. Hanggat buhay si Ate Del, maganda pong masabi yan ng lahat, katulad na sinasabi ko. Napakahirap niyo pong makalimutan. Talagang marami kayong nahipo at napagpala. Kuya Norbing, I salute you sa inyo pong paglilingkod. Kaya naman, sa tuwiran, narito, nais kong pagsalusaluhan natin ang kabutihan at ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Kuya Norbing. Malantad ngayon yan. At babasahin ko ang nakaugnay para sa kanya at maging para sa ating lahat. Ito ay naroon sa sulat ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 35 down to the following verses
sa ating lingwahe, babasahin ko, pakinggan niyong mabuti. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi ay binibigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit, at mayroon namang katawang panlupa. Iba ang kagandahan ng panlupa, at iba rin ang kagandahan ng panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas ng muling buhayin o sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng sulat ni St. Paul sa Iglesia o mananampalataya sa Corinto. Shall we pray? Yes, siya nga po, Panginoon, we humbly come to you in the spirit of worship, intentionally, to submit ourselves to you, knowing that we are always dependent upon you. In this short moment of our meditation and expression of our consecration to you, please speak to us in the midst of death, that we may truly recognize that you are still good to all of us. This is our prayer, our plea in Jesus' name. Amen. Ano ang nararapat para kay Kuya Norbing? Marami na tayong narinig marahil nung unang mga gabi at sa mga darating pang gabi o araw. Punuin natin ang ating isipan, ang ating puso at ang ating kaluluwa ng kabutihan ng Diyos sa gitna ng kamatayan. Makita natin yan sa binasa ko sa inyo. Ang sabi dito, may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Noong panahon na yon, sa Iglesia sa Corinto, marami ang hindi naniniwala na mga patay ay bubuhayin. Lalo na ang mga Saduseo. But still, gusto kong dyan magsimula. May magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Una, sabi ni Ate Grace, huwag daw maging mahaba. Sige po. In obedience to Ate Grace. Peace tayo. Una, sinagot ni Pablo ang tanong na kung paano bubuhayin ng mga patay dito sa kanyang paliwanag na ang sabi, may katawang panlupa at may katawang panlangit.
Ang katawang panlupa ay walang karangalan, mahina, ngunit ang katawang panlangit ay malakas at marangal. Andun ang sagot kung papaano bubuhayin muli ang mga patay. Sa karanasan ng kamatayan. Ang nasa likuran niya na gusto kong makita ninyo, ang sagot ni Pablo na dapat makita natin, ang kamatayan, sa tanong na kung paano bubuhay ng mga patay, para kay Pablo at maging para sa atin ngayon at maging para kay Kuya Norbing, ang kamatayan ay pagbabago ng katawan. Yun ang dapat nating makita. Paano bubuhayin muli ang mga patay? Pagbabago. Ang kamatayan ay pagbabago ng katawan. Ang masakit kung bakit dapat magbago ang katawan ay sapagkat ang sabi rin ng ating teksto, ang katawang lupa ay nabubulok. Mga kapatid, tayo lahat ayaw natin ng bagay na nabubulok. Kami mga pastor, namamalengke rin. Hindi kami pwedeng lokohin ng nagtitinda kapag kang ipinagbibili ay yung mabubulok na o kaya yung bulok na. Lalo po ako po yung nagko-concentrate ngayon sa gulay tsaka sa mga prutas. Hindi pwede yung nabubulok sapagkat ayaw natin yan. Nakasisira yan. Pero, pansinin ninyo, yan ang katawan lupa. At dapat mamatay. Upang mawala sa pagkabulok. Sapagkat pagbabago ng katawan ang kamatayan mula sa katawang lupa, magbabago papunta sa katawang panlangit. Kaya po, meron din katawan ng tao pag namatay. Kaya lang, iba na, katawang panlangit na. Nalikha ng Diyos. Kung ano ang anyo ng katawan na yan, yan ay likha ng Diyos. Kaya, pagbabago ng katawan, ibig sabihin, pagbabago, pagkakataon sa Diyos na muling lumikha ang Diyos ng panibagong katawan. May biyaya, may pakinabang sa kamatayan sapagkat gagawa ang Diyos ng panibagong katawan mula sa katawang nabubulok, panlupa at panibagong katawan, panlangit. Sapagkat hindi tatanggapin sa langit ang mga bagay na nabubulok, kundi ang mga bagay na mararangal lang at yan ay ang gawa ng Diyos. Kaya mula sa mahinang katawan, mula sa kamatayan, nakapagtatayo, nakapagbibigay ang Diyos ng panibagong katawan. Lalong nalalantad, lalong nahahayag ang Diyos sa kamatayan. Hindi nawawala. Kaya dapat tayo magtiwala. At ang pagtitiwala sa panahon na ang tao ay nabubuhay. Manampalataya, maglingkod sa panahon na ang tao ay nabubuhay. Sapagkat yan ang pakinabang kahit dumating ang kamatayan. Ikalawa, pansinin ninyo, ganun pa rin. Paano bubuhayin muli ang mga patay? Ang ikalawa, sa sagot ni Pablo, parang malayo pero lalong maging malapit. Kung may pagbabago ng katawan, ang karanasan ng pagkabuhay na muli ay makikita sa pagbabago ng tirahan. Yan ang ikalawa na idinudulot ng kamatayan. Sapagat ang sabi niya, hindi mahihiwalay, suriin niyong mabuti. May katawang panlupa, may katawang panlangit. Ang katawang panlupa naninirahan sa planet Earth.
tao ang panlangit na ninirahan sa tahanan ng Diyos. Kaya ang kamatayan, kung mararanasan man at talagang mararanasan ng tao ang pagkabuhay na muli, ipinakikita yan sa pagbabago ng tirahan. May kanta si Pastor Marvin. Itong kantang ito yung pinanalo niya. Tinalo niya rito si Gary Valenciano. Sabi nung kanta niya, kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihinta. Hanggang doon na lang, sapagkat pag tinuloy ko po yan, may bayad na yan. Mga kapatid, marami tayong pinanghahawakan. Mismo sa theology ni St. Paul, hindi maihihiwalay ang pagbabago ng katawan sa pagbabago ng tirahan. Yan ay bigay, biyaya ng Diyos. At yan ang magiging pakinabang ni Kuya Norbing. Marami sa atin dito, gustong-gustong pumunta ng Aremica. Ate, sino ba'y babae ring napakaganda na binabantayan si Ate Del? Apo, matagal na akong wala sa Bulacan, kaya hindi kita kilala, pasensya ka na. Maraming gusto ang pumunta sa Aremica. Napunta ka na ba ng Aremica? Hindi ka talaga mapupunta ng Aremica. Hindi mangyayari yan. Sapagkat walang Aremica. Amerika meron. Maraming mga tao ang gustong mapunta ng Amerika, gustong mapunta ng Switzerland, doon sa lugar nila Pastor Jojo, doon sa lugar ni Pastor ni D.S. Rapp, gustong mapunta ng Australia. Mga kapatid, kahit pumunta kayo dyan, walang seguridad dyan. Meron ding giyera dyan. Uugarin ng lupa dyan. Dadaing tayo dyan. May mainit na panahon din. May malamig na panahon din. Ano pat, walang total contentment. Hanggat tayo ay nabubuhay sa lupa, ang hahanapin natin ay ang mas magandang tirahan at mapapasa atin lang yan kapag dumating tayo sa karanasan ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay pagbabago lang ng tirahan. Amen? Pagbabago ng tirahan. Ako rin po malapit nang mag-retire, pero paunahin ko muna yung lalaki na yun, yung pastor ng Tangos. Tanggap niya kasi na siyang pinakamatanda. Pag nag-retire sa susunod na po ako, ang gagawin namin, magpapagawa kami ng bahay, pero mahina yan. Ang talagang magandang tahanan natin, na talagang gawa ng kamay ng Diyos, hindi ng tao, yan ang totoong tirahan. Sapagkat bago, gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao, pakinabang ang kamatayan. Kaya tamang sabi ni St. Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. Ang huli, Ate Grace, masunurin ako. Ang huli, again, papaano bubuhayin muli ang mga patay? Makikita natin na pagbabago ng katawan, pagbabago ng tirahan, narito rin pagbabago ng kasama. Kung i-analyze natin, yun po ang dapat makita natin. Pagbabago ng kasama. Sa tuwiran, makakasama na natin ang Diyos na lumikha sa atin sa bagong pangangatawan at sa bagong tirahan. Ang Diyos na ang totoong makakasama natin. Dito po sa lupa, kahapon lang yata ako umalis sa politika.
Yan naman, kung maniniwala lang kayo. Ang buhay sa lupa, sa politika o kahit saan man, marami kang pinagtitiwalaan ngayon. Pero bukas makalawa, ibibitray ka. Kumpare mo, kaibigan mo, kasama ngayon, maring bukas, hindi na. Inaaway ka na, sinisiraan ka na, ibinabagsak ka na. Ginigipit ka na, pinagsasamantalahan ka na. Yan ang totoo sa relasyon natin sa lupa. Sa mga kasama natin. Minsan, kahit kapatid sa laman, naranasan natin ang broken relationship. Saan tayo pupunta? Para talagang masiyahan tayo sa tunay na kasama. Ang tunay na kasama sa buhay na walang hanggan, walang iba kung hindi ang Diyos. Wala tayong makikita na sino mang kasama na sasabihin nating pinakamaganda o perfect. Kahit ang magulang natin, kahit ang kapatid natin, ang sino mang kasama natin, lahat ng yan may kapintasan at maaaring sila rin ang maging daan ng pagkakasira o pagkakahina ng ating buhay. At dyan tayo dapat maging matatag. Sapagkat kapag naging matatag tayo dyan, pag dumating ang kamatayan, doon naman darating ang tunay na kasama, makakapiling natin ang Diyos na lumikha sa atin. Yan si Kuya Norbing. Diyan siya lamang sa atin ngayon. Panghawakan natin yan. Sapagkat yan ang biyaya at kabutihan ng Diyos. Kung darating man ang kamatayan, ito'y hindi talagang kawalan ng buhay, kundi lalong pagkakaroon. Mga kapatid, sa atin po lahat, maging kaibigan natin ang kamatayan. Hindi dapat katakutan. Tanggapin natin ang malaya. Pero mangyayari lang yan sa buhay na kumikilala, nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya, nagtalaga ng buhay sa Kanya at mahayag sa paglilingkod. Katulad ng ginawa ni Kuya Norbing. Hanggang sa huling panahon, BS. Sabi ba naman sa akin? Bigyan mo ako ng destino. At nasubaybayan ko yan. Lagi ko kinakamusta kay Ate Grace. Kamusta si Kuya Norbing? Nung mapunta ng Kawan, di ba? At very good. Yung church sa Kawan na napakaliit, bahay lang. Pag nag-church conference ako doon, talaga sinasabi ko, hindi kayo dapat manatili dito. Umalis kayo rito. Hindi kayo lalago. Umalis naman. Nang dahil sa pagpapastor ni Kuya Norbing, wala na sila ngayon doon. Sila'y nasa magandang lugar na, malaki na. Yan si Kuya Norbing. Hanggang sa huli, nabuhay sa Panginoon at para sa Panginoon. Kaya naman siya ay lalo magkakaroon ng buhay. Amen. 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 Maraming salamat po, D.S. Mel. Po, awitin po natin ang ating panghuling himno, Blessed Assurance. Kabanatagan, maligaya, ang ininulog ng Diyos Ama sa kaluluwa ng kasalan, nalilig sa parusa. Amoy awit, gamit araw, sa pagpupuri walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan, purihin natin walang hanggan. Wagas na handog ng pagsubok, wagas na daing na pagsamo, wagas
Diyos na labing 10 puso ang ihahandog kung pangako. Ako'y aawit kabit araw sa pagpupuri walang humpay at ang kay Jesus na Tayo po'y manalangin. Sa diwang ito, dakilang Diyos, sama-sama kaming dumudulog sa iyo. Patuloy ka naming dinadakila sa aming kalagitnaan mula sa aming mga puso. Ikaw ang Diyos na tapat. Hindi ka nagkulang at hindi ka nagkukulang kailanman sa bawat isa. Maging sa panahon ng aming kalungkutan at pangungulila, dahil ang isang mahal sa buhay, ang iyong tapat na lingkod, si Reverend Norberto Ramos, Panginoon, ay nagbalik na sa iyo. Patuloy kaming umaawit ng papuri. Patuloy kaming sama-samang nagpapasalamat sa iyo na aming Diyos, sapagkat sa lahat ng panahon ng kanyang buhay, hindi mo siya iniwan. At nananalig kami, Panginoon, na patuloy na sasamahan ang bawat isa. Maging sa panahon ng aming pangungulila at kalungkutan. Salamat, dakilang Diyos, sa buhay ni D.S. Norbing. Salamat sa kanyang pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. Na ibinahagi niya, Panginoon, sa marami, hindi lamang sa kanyang pamilya. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang naranasan ng marami sa pamamagitan niya. Salamat, dakilang Diyos. Sa iyong katapatan sa kanyang buhay. Nananalig kami na maging sa iyong mga salita, Panginoon, patuloy namin itong pinanghahawakan. Kaya't patuloy kami, Panginoon, nagdiriwang. Alam namin natatamuhin niya, Panginoon, ang bagong buhay sa iyong presensya, sa iyong kaharian. Nananalig kami, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magtataguyod sa kanyang kabiyak, sa kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang mga apo. Nananalig kami na ang lahat ng kanyang dalangin ay mananatili, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kanyang dinalanginan. Pinagtiwalaan at patuloy na gaganap sa kanilang mga buhay. Kaya't patuloy kaming nagdiriwang, Panginoon. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo. At dalangin namin sa bawat sandali na maalala namin, Panginoon, si Reverend Norberto Ramos. Sa bawat pagkakataon na kami ay mangulila, ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang sumaamin. Yakapin mo, O Diyos, ang kanyang sambahayan. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng kaaliwan, ng panibagong katatagan, upang magpatuloy na pagpapala. Kung paano naging pagpapala ang iyong lingkod, ganun din patuloy na maging pagpapala ang kanyang buong sambayan sa marami, sa iyong karangalan at sa iyong kapurihan. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig.
nagtitiwala kami, Panginoon, natatamuhin, hindi lamang ni D.S. Norbing, kundi ng bawat isa sa amin na nananalig, ang bagong buhay, ang bagong tahanan na iyong nilaan sa bawat isa. Kaya't patuloy kami, Panginoon, nagpapahayag ng aming pagpupuri, pagdakila at pagpapasalamat sa iyo na aming Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, at kami patuloy na sa iyo naglalagak ng aming pag-asa at pagtitiwala. Samahan niyo kami sa lahat ng sandali. Purihin ka, Panginoon, ngayon at sa lahat ng sandali. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Wagas na gawa ng pag-ibig sa Diyos at tao isusuli upang malayo sa panganib at sa pitin ko yaong langit. Ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos, Amang Manlilikha, ang pag-iingat ng ating Panginoong Kristo, at ang kapayapaan, kaaliwan at patnubay ng banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na sumaatin. Patuloy na magbigay sa atin ng kasiyahan, ng lakas upang magpatuloy, maglingkod, sumamba, magpasalamat sa Diyos na nananatiling buhay sa ating mga buhay. Sa Kanya ang kapurihan mula ngayon at magpakailanman. Amen.